Kasabay nito, umatake muli si Quilch kay Ichigo. At sinubsob siya sa loob ng isang bilog na hawla gawa sa reishi, isang kulungan na umiikot at nagbablock ng kanyang espiritual na koneksyon. Sinara ni Quilch ang hawla at pinatay ang koneksyon ni Ichigo, hindi na niya maramdaman ang labas. Ipinagtatawanan siya ni Quilch, dito ka lang manunood ng pagkawasak ng Soul Society. Panalo ka man sa maliit nating laban, natalo ka sa digmaan. Tumingin si Ichigo sa labas, nagkalat ang dugo at wasak na mga lugar, halos lahat ng Soul Reapers ay napaslang. Pati ang research. Soul Society, under attack. Stern Reader, still ang bangkay. May ilang matalim na tunog ng alarma at pira-pirasong fragment ng boses na nag-uulat ng sakuna. Sa ilang sandali, isang malinaw na mensahe ang dumating sa linya, Soul Society, nalulunod na. Lumaki na ang casualty, humingi ng backup. Huwag kang umalis, may pag-asa ka pa. Ang mga salita'y pumutol-putol, pero sapat na para kumaba ang dibdib ni Ichigo. Nasa loob siya ng kulungan ni Quilch, makikita lamang ang pagkawasak sa labas mga iyakan at sigawan ang narinig ni Ichigo mula sa loob ng hawla. Mga boses ng mga Soul Reaper na namamatay, bitawan mo ako. Ang sakit, tulungan niyo ako. Narinig niya ang desperasyon at takot, at doon siya tuluyang nayanig. Buong katawan niya ay tinamaan ng trauma, at agad niyang ginamit ang isang makapangyarihang Getsuga Tensho upang subukang sirain ang hawla. Pero kahit buong lakas ang ibinuhos niya, hindi siya nakawala. Samantala, sa Waco mundo, nakangisi si Quilch habang pinagmamasdan sina Oraheim at Chad. Hindi ka makakatakas sa kulungan. Ichigo, ibinigay sa akin ng ating Majesty ang aking titik, ang J, na nangangahulugang jail. Hanggat hindi nauubos ang naabsorb kong reishi, papatayin ko kayo lahat dito. Pero bago pa niya magawa yon, isang matinding pag-atake ang biglang dumaan, diretso sa katawan niya. At sa isang iglap, napilas si Quilch sa gitna, tuluyang naputol ang katawan niya. Napatigil si Urahara, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Balik tayo kay Ichigo, pilit pa rin niyang winuwasak ang hawla gamit ang Getsuga Tensho. Pero nabigo siya. Hanggang sa lumipat ang eksena sa Squad 6 Barracks, kung saan magkasamang nakikipaglaban sina Captain Byakuya Kuchiki at Lieutenant Renji Abaray laban sa Stern Reader na tinaguriang F, as note, the Fear. Habang nakikipagbakbakan, sinabi ni Byakuya kay Renji, ipapaubaya ko na sa akin ang pakikipaglaban. Susubukan kong aralin ang kakayahan niya para mas madali mong labanan mamaya. Mariing tumutol si Renji. Kung analisis ang kailangan, hayaan niyo akong lumaban. At kayo na ang mag-obserba. Ngunit mariing sagot ni Byakuya, hindi kita maaaring hayaang lumaban. Ninakaw na ang bangkay ko, kung ako ang Mab-Aigo, wala nang malaking mawawala. Pero kung ikaw, mawawala rin ang bangkay mo. Huwag mong sayangin ang ating tanging pag-asa. Itinaas ni Byakuya ang kanyang Zanpakuto, ngunit bigla niyang naramdaman na nanghihina ang kanyang katawan. Nanigas ang kanyang mga kamay, at tila ba unti-unting natutuyo ang kanyang mga paa. Anong nangyayari sa akin? Bulong niya, posible bang may lason ang atake niya kanina? Tumawa si Asnote, malamig at nakakatindig balahibo, hindi yun lason, kundi takot. Ang tunay kong kapangyarihan ay hindi lason, hindi apoy, hindi espada. Ang kapangyarihan ko ay gawin kang alipin ng sarili mong takot. Dumagundong sa paligid ang aura ng Stern Reader. Byakuya Kuchiki, nakalimutan mo na ba kung ano ang pakiramdam ng matinding pangamba? Ikaw na nag-train ng husto, na naging captain, na lumakas upang maghasik ng takot sa iyong kalaban, ngayon ay muling makakaranas ng takot na iyon. Nanlaki ang mata ni Renji. Captain, natatakot siya? Ngunit huli na, tinamaan si Byakuya ng sunod-sunod na atake ni Asnote. Tumilapon siya, sumalpok sa pader, at duguan ang buong katawan. Habang gumuguhit ang dugo sa kanyang mukha, bamulong si Note, ngayon, wala ka ng laban. Ikaw at ang iyong shikai ay walang silbi laban sa akin. At hindi mo na rin maibabalik ang ninakaw mong bangkay. Isa pang mabagsik na atake ang pinakawalan, diretsyong kay Byakuya. Tumalsik siya muli, halos mawala ng malay, at lalo pang damyugo. Captain, sigaw ni Renji, nanginginig sa galit. Hindi ko mapapatawad ang isang halimaw na pumapatay ng captain gamit ang takot. Hindi pa man niya magawa, gagamitin na sana niya ang bangkay niya, pero biglang may tumama kay Renji, isang stun return at nagtama ito at itinapon siya palayo.
Nang makita yon, napailing si Noitra, o Note, sa orihinal, at nagtanong, tayo ba'y baliw? Sino nagsabing papayag kay Kurosaki na bumalik? Kung ginamit niya ang Bankai, agad ko nang huhukayin at kukunin. Pero dahil sa ginawa mo, todo balikwas ang plano ko, aniya, sumagot naman ng isang Stern Ritter, may Bankai din siya. Akala ko captains lang ang may Bankai. Sa kabilang banda, makikita natin si Rukia na sugatan at nakahandusay sa lupa. Mga kasama niya, sugatan din, nagbubunyi at nagmumuni, nagpapakumbabang humihingi ng paumanhin kay Rukia at nagsasabing hindi nila siya naprotektahan. Biglang bumagsak ang kanilang espiritu at napatay sila doon mismo. Lumipat ang eksena kay Kenpachi Zaraki, napatay na niya ang 3 stun returners nang walang kahirap-hirap. Ang isa ay tinawag na Bernice Gabrieli at ang isa ay Lloyd, 3 stun returner na pinatay ni Kenpachi ng parang kabuglang. Nandoon din ang isang kasama, si Jagram, na humanga at nagtanong, paano mo nagawa yan? Hindi ordinaryong bagay yan. Ngumiti si Kenpachi at sinabi, hindi ako mahilig magpaliwanag, pero ikukwento ko ng konti. Ang unang lalaki, sobrang laki ng katawan niya at puro buli ang sabi, kaya naputol ko lang ang kanyang lalamunan. Pero yung pangatlo, kakaiba. Ginaya niya ang sarili niyang estilo na parang akin. Yun ang pinakanagustuhan kong patayin. Tawa si Jagram, ngayon naiintindihan ko na bakit tinatawag kang monster. Ngunit seryoso si Kenpachi, hindi ako para makipag-away sa'yo. Para sa lalaking yun ako pumunta. Tuloy niya ang atake, binuhat ang Zanpakuto at sinalakay si Iwak. Kahit napakalakas ng suntok ni Kenpachi, napigilan ito ni Iwak gamit lang ang isang kamay. Malakas ang suntukan, tense ang sagupaan, lumipat ulit ang eksena, nasa gargante si Ichigo, nakulong sa loob ng isang rehiyon na gawa sa reishi. Nag-iisip siya, hindi ko kayo papayag ang mapatay. Sense pa rin niya ang spiritual pressure ni na Captain Byakuya Kuchiki, Rukia, at Renji, nararamdaman niya na malapit sila at siya mismo ang nakaatang ang obligasyon. Dahil hindi pa siya nakakalabas sa Soul Society, tinatamaan niya ang kulungan ng galit at pilit na sinistress ang kulungan gamit ang kanyang mga energy burst, pero hindi bumabagsak ang cage. Nasa loob pa rin siya, nakaipit, sin shift, sa Squad of Research. May assigned letter siya, o Overkill Driscoll. Prissy si Hasagi, ikaw isang lieutenant, nakakahiya naman na napapagal ka. Simple lang manalo sa'yo. Biglang naalala ni Hasagi na si Driscoll pala ang may kinalaman sa isang lumang insidente. Nagkumpirma ang Stern Ritter, tama, ikaw nga ang nakilala ko. Hindi pa man niya nagagamit ang Bankai niya nang biglang magtapon si Driscoll ng isang pana, halata pa nga, kapareho ng pana na pumatay kay Chojuro noong una. Pero di nagtagal, dumating si Head Captain Yamamoto at winasak agad ang pana. Nang makita si Yamamoto, nagsabi si Driscoll, so, dumating ka na rin. At sa kanya ginamit, hindi lang ninanakaw ng Stern Ritter ang Bankai, ginagamit nila ito sa sariling pakinabang. Dito naliwanagan si Ichigo na hindi lang captains ang nawawala ng Bankai, ginagamit din ng kalaban ang mga ito. Lumabas na ang Bankai ni Chojuro sa Sakaib, at kontrolado nito ang panahon, hindi lang pala si Horomaru, o sino mang kilalang may weather control, ang may ganitong kakayahan. Kaya pala nakakagawa din ng weather control ang Bankai ni Chojuro. Biglang umatake si Driscoll gamit ang isang malakas na kidlat papunta kay Yamamoto. Nag-flashback si Yamamoto, naaalala niya noong tinuturuan niya si Chojuro. Noon, Chojuro pa ang tawag na Chojuro, o Chozuro sa orihinal, at sinabi niya na pagkatapos ng isang buwan ng training, naabot na niya ang kanyang Bankai. Nagpunta sila sa isang ground sa Rukon District at ipinakita ni Chojuro ang Bankai niya, at isang tila kidlat na naglalabas ng malakas na enerhiya ang tumama kay Yamamoto, nag-iwan pa ng gasgas sa noo niya. Sabi ni Yamamoto, yung gasgas sa noo niya ay dahilan kung bakit tinawag siyang Genryusai o bakit nakuha ang tawag na ganoon. Pero kahit malakas ang Bankai ni Chojuro, hindi nito winakasan ang kapangyarihan ni Yamamoto. Bumalik sa kasalukuyan si Yamamoto at sinabi kay Hasagi, wala ka nang dapat ikabahala. Papatayin ko ang bawat isa sa rebel army na yan. Naalala ang determinasyon ng mga kapitan, kaya namin lumaban kahit wala ang Bankai namin. At naghanda silang lahat para sa labanan. Samantala, makikita natin si isang captain na nakikipaglaban sa isang Stern Ritter na nagsasabing takot siya sa spiritual pressure ni Yamamoto, parang sinusaway siya ng master na sinabi niyang itinuro ang lahat ng ito para sa kanya.
Pero kahit ganoon, nagugulat siya sa laki ng presensya ni Yamamoto. Parang yung init at apoy na nasa isang matinding tagisan. Dumating si Yamamoto na parang isang naglalagablab na puwersa. Dinala niya si Kenpachi, na noon ay hawak pa ni Iwak sa lalamunan at walang malay. Nakita ni Iwak at muntik nang magsabi, sa wakas, dumating ka na. Sumagot si Yamamoto, matagal na kitang inaasam. Pagwawakas na ang ginawa mong sandaling yon, 1,000 taon na nagtaglay sa akin, ngayon tatapusin ko na.